Hello batchmates, hello class of 2000. I hope everyone is doing fine. I'm Romeo Manalo and I'm one of the volunteers for the Alumni Project Committee. I'm here para magmarites sa inyo sa mga ginagawa o planong gawin ng mga working committees in preparation for our 25th Alumni Homecoming. But particularly sa Alumni Project natin. Yes guys, may Alumni Project tayo. And that's why ibang level na to. That's why we are making this video to present to you alumni project proposals para sa school and hopefully encourage everyone to take part in one way or another para sa katuparan ng project na to. But before that, let me just give you a brief update sa mga nangyaring alumni events para naman updated tayo, lalo na yung mga classmates natin na sometimes choppy ang signal pagdating sa class reunion. So, let's begin. Our batchmates have been actively organizing alumni reunions since the beginning of time. Since the beginning of time talaga. Parang si Adan at Eva pa ang unang attendees. Kasama si Enrile. Joke lang. There have been reunions since 2011. As you can see, almost every reunion nadadagdagan ng attendees. There are many reunions and meetings as well. And these guys are behind those reunions. And then, ang bonggang 22nd anniversary ng batch. Then, the pandemic came. Eto na lang sila. So far guys, buhay pa naman sila. Joke lang, joke lang. Some of them, magigess pa nga sa especially for you ng Showtime. Yung iba, sa Rapid Tulpo. Tsaka sa face-to-face. Ngay. And of course, these reunions are thanks to the efforts of our dedicated batchmates led by Miss Jenny Andres and her very supportive team, including Sir Rodel Tolentino, Sir Rod Romeral, Ma'am Michelle Arevalo, Ma'am Cristina Yibuko, Sir Raymond Sebastian, Sir Kimo Gutierrez, and the rest. Pasensya na po guys, hindi ko na nabanggit. Medyo limited lang ang airtime natin. Chos. Anyway, maraming salamat po sa efforts nyo guys. So there you go guys. And for this year, ito na po ang naganap so far. This will be posted separately sa ating official page as well as sa ating GC. The highlights so far is the ocular visit to our alma mater OCNHS, wherein we made a courtesy call first to the principal, Sir Roderick Tadeo, who has been really warm in accommodating us. Special thanks din pala kay Ma'am Cristina Cerezo Cabanayan and Ma'am Jovelyn Gabriel Dinglasan for facilitating this visit. During the courtesy call, the principal highlighted na malinis na toilet talaga so far ang kailangan ng school. As during the school's strategic planning, it was found out na tumataas ang cases ng UTI sa school. And this can be attributed sa mababang kalidad o kakulangan ng toilet sa school. Of course, napakadaming requirement talaga ng school kung saan alumni can take part. So, we did an ocular and this is the toilet in concern. Condemn na itong toilet na ito. And sad to say, 3 building sana ang makikinabang sa toilet na ito. Yan ang looban. And later on, there will be a video na actually yung outside lang yung nakuha ng video. But so far, ito ang estado sa loob ng toilet. As you can see, wala nang mga harang. No? So madali mong malalaman kung may tao sa loob. May nagchochongke. Then yun, pasensya na sa... And of course, and guys, this is the video we took. Good afternoon. Nandito na kami ni Sir Miyong ha. Iba-vlog namin to. Baka sumikat kami. Approaching kami dyan. Nihintay lang namin yung susi. Baka sarado kasi. Pinakuha na namin. Yan. So, tingnan nyo yung condition ha. So, wala akong. So, kasama tong hand wash area sa ayusin natin. Hand wash area. So wala silang faucet. Siguro gumagana naman yung niya to. Drain. So may drain, no? May drain naman. Tapos yung jalousie, 'yon.
Sa bagay, yun lang din naman ikakabit ito. Yun lang din naman ikakabit. So, kung mabubuksan natin kasi ito, mapapansin nyo sa loob, walang kisame. Opo. Ay, Kasi pinanganay po yan eh. binibigyan na Walang kisame. Tapos wala ring ilaw dito. Wala ring ilaw siya dito. Tapos nakalak lang ngayon, so kukuhanin lang natin yung susi. Tapos, dito sa part na to, mula dito, yan, hanggang dito, ito yung septic tank lang nila. Ito yung septic tank. Ngayon, ang dahilan kung bakit hindi ginagamit tong toilet na to, kasi barado. So, actually hindi barado yun. Hindi lang sufficient yung capacity nitong septic tank nila. Kaya, ang pinopropose ng ano natin, ng batch, gumawa ng panibagong septic tank na ganito kalapad, ganyan, tapos 4 meters. So, mas malaki. Mas malaki, tapos 2.5 o higit kumulang 9 feet yung taas, lalim. So, siguro nasa roughly 2 hanggang 3 taon yun bago mapuno. Ay, ibig sabihin sir, nakita niya ang loob nito. Opo, napasok namin. Tapos, siyempre kasama yon, mapapansin nyo dito, ang banggit ng maintenance, ito daw, supply, ito yung main supply ng water line nila, putol daw to. So, siyempre, bubungkalin natin yan, hahanapan natin ng supply, o kung saan tayo pwede mag-tap. Ayun po, may Ayun, no? supply yun. So, may tap. Kaya base doon sa estimate natin, kasama yung tubo ng mga gagamitin. So, siyempre, pag dinukay natin yan dito, i-expose natin yung yung sewer pipe dito. Ayun o, meron o. Puputulin natin yon. Pag pinutol natin yun, da-divert natin doon sa bago. Sa bago. So, kaya mapapansin nyo sa estimate, may mga pipes siya. May mga pipes. So, yun. Sana makapasok tayo sa loob. Wala kami susi. Para wala. Kung Subukan walang natin susi, mamboso. kung walang susi, yan yung nasa loob. Bali ang nasa loob niyan, wala siyang, opo, tatlong cubicle yan. Bali 3 cubicle ng inidoro. Tapos 3 ring, posit. Pasukin natin dito. Mga walang pinto yan, kung mapapansin nyo, ayan wala din siyang poset. Ayan, hand wash area din yun. Tapos ayan, open yung kisame, open ceiling yan. Walang mga pinto. So kasama sa gagawin natin yung pinto. Tapos siyempre, pag nagawa na natin yan, hilamusan natin ng konting painting. Diba? Pipinturahan natin. Ayusin din natin yung wiring, lalagyan natin ng ilaw para maliwanag. Para walang ghost. Hindi ghost. So, yan yun. Makikinabang niya. Ito yung pinakakuha niya. Ano na to? Ito po yung pinaka-exhaust niya. So, Ang building ang actually makikinabang as per sir. Ito. Itong FB building, TLE building, Mm. saka yung itong DOST. Kasi ang pinakamalapit na CR is doon pa sa admin. malayo. Malayo. So, kaya yung mga bata dito sa side na to, tinatamad pumunta doon. Kaya sabi ni principal, mataas ang rate ng UTI kasi pinipigilan siguro. Pinipigilan nilang umihi. Punta sila doon. Malayo pa. So kaya malaking bagay daw. Na may Sobrang malaking benefit sa kanila kung ma-open to. Kasi malaki. pakita natin yung proposed ni Kung ito naman, mayroon din siya sinasabi dito kung po pwede, bagong CR naman to. Nga lang, dahil medyo nangangapa pa tayo sa fund at di natin alam kung hanggang saan naabutin yung PC natin. Base kasi sa akin, medyo mas malaki ang magagastos sa atin kung gagawa tayo ng bago dito. bagong post na Magagawa din ng bagong Poso Negro. So, doon naman sa side na yon, yung rehabilitation na yun, ang